ito. Yan. Ayun o, umilaw agad yung signal o. Yung channel 1 nagiging normal. Yung channel 2, naka-signal and then naka-protect. Yan. Binuksan na rin ito. Binuksan ko na ito para makita ng may-ari. Or, visual check ba? For today's video. Bali, ito, Ace na CE5 ulit. After siguro mga wala pa, mga a month siguro bago ulit magkaroon tayo ng tanggap na Ace na CE5. Ito galing Novaliches. Ayan, taga Novaliches lang din naman. Ang issue nito, kaya din nila to dito sa atin, flip ba or protect and then signal yung channel 2. Yan, unang-una sa lahat, siyempre magpapasalamat muna tayo. Maraming salamat sa may-ari nito na pinagkakatiwalaan tayo na gawin yung unit niya. Shoutout, and then maraming salamat ulit. Yun nga, yung issue, naka-protect and then clip yung channel 2. Ngayon, ipakita ko sa inyo. Kailangan, plugin natin. Ayun, naka-plug na. Tayo na ang bulb para secure or safe yung mga pyesa kung sakaling may malala ng problema. Ito, yan. Ayun, umilaw agad yung signal, yung channel 1 nagiging normal, yung channel 2 naka-signal and then naka-protect. Yan, binuksan na rin ito, binuksan ko na ito para makita ng may-ari or visual check ba. Wala ka namang makita na mga sunog na parts na katulad ng mga ginagawa natin dati or mga nakaraan na Ace na CE5 na talagang natutusta yung board. Ito wala naman, pero naka-protect and then naka-signal siya. And then, nagsukat na rin ako ng bias dito. Wala siyang bias. Ito, normal. Ayun, bago natin simulan to, syempre, promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow. And then, syempre, paki-share na mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share. And then, syempre, paki-hit ng bell button sa gilid. Paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. So, ngayon, ito yung mission natin na may magawa or may balik natin sa dati yung unit ni sir. Dahil nga channel 2 yung may problema, channel 2 yung babakasin natin. Tapos ito yung gagawin nating reference. Ang usapan namin ni sir dito, bali i-fix bias natin. Kasi pinihit na rin ni sir ito Pinihit niya rin itong trimmer. Fix bias and then maglagay na lang tayo ng fuse. Bahala na. Katulad na lang siguro sa ginawa natin na sa previous na magdugtong na lang tayo ng fuse dito. So ngayon, balibaklasin ko muna itong channel 2 para ma-troubleshoot na natin. Or, teka nga lang, pakita ko muna sa inyo na walang bias ito. So ngayon, ito yung tester natin. Tingnan nyo. Ito. Wala talaga siya Wala. Pero dito sa my drive niya, meron siyang bias Ayan, nasa 0.4. Tapos dito, ito sa drive normal ito. Nasa 0.25 may bias siya Okay. Bali, baklasin ko muna itong channel 2. Baklasin ko muna ito. And then, troubleshoot natin. Hanapin natin kung ano yung dahilan niyan. Kung bakit naka-protect and then naka-signal siya. So ngayon, stay tuned lang kayo. So ngayon guys, bali ito yung nakakalungkot ngayon. Halos nasuyod ko na lahat. Ito, tinanggal ko na yung isang board yung good. Halos nasuyod ko na lahat. Natanggal ko na yung mga bloke. Yan, inangat ko na yung 1K na nakaparallel sa my base and then emitter. Tapos yung mga 10 ohms, inangat ko na para ma-check ko yung transistor. Buo. Tapos dito sa my drive, yan, 4793, then 1837. Na-check ko na, basta halos na-check ko na lahat. Parang wala akong makitang sira. Ang bira na yan Ito yung mahirap ngayon. Ito yung mahirap. Mas maigi pa nga may makita kang nasunog ng mga parts At least alam mo na andun agad yung problema. Pag ganito, wala kang makitang sira or sunog na parts, may problema. Tapos kinumpara ko na sa kabila. Parang wala naman ako makitang kinaiba. Ito tinatawag na bangungot. Pambira Basta balikan ko na lang ulit kayo kapag nahanap ko na yung sira dito. Ayun nakaangat lahat
Nakaangat lahat. Ang hirap. Tuloy na. Halos maaning na ako sa kaka-troubleshoot. Dinala ko na sa bahay ito. Halos wala akong makitang sira na parts. And then, dito nga sa may MOSFET niya, pinagpalit-palit ko nga dito sa may isang channel eh. Kasi goods yung isang channel. Kaso, wala pa ring effect. Tapos, nagsukat na ako niyan. Tinister ko na pa isa-isa yan. Halos, kinumpara ko dito sa may kabila, wala akong makitang sira. Nakakaning, di ba? Yung tipong may sira ay walang sira na may sira. Yun. Ganun yung nagiging sistema niya. And then hanggang sa ito, alos inangat ko na yung mga diode oh. Kasi ang nangyari rito, kapag ito bigay idea na lang bigay idea na lang. Kasi kapag isinalpak mo to dito, tapos kapag magsukat ka ng voltahe, dito mataas, dumoble yung voltahe dito, doble yung voltahe. Sabihin natin kung 50, dito 100 na. Tapos dito is 50, normal. Ito na. Para kahit papano, baka sakaling ma-encounter nyo ito. Lagi naman ako nakaka-encounter ng ganito, ng CE5, pero iba yung dating nito eh. Yung CE5 na mga nagagawa ko, halos sunog yung board eh. Ito, wala kang makita oh, wala kang makita ng sunog na board. Dito, tinanggal ko nga yung IC dito, yung 4560. Palit pa ako ng OP amp. Ay, babalik ko lang to. Tapos ito, nag-fix bias na rin ako. Ganun pa rin, pambira oh. Hanggang sa hinanap ko yung linya. Hinanap ko yung linya. Wala akong makitang sunog or halos wala kang makitang sunog ng linya. Oh, sige nga pakita ko sa inyo. Oh, di ba? Oh. Ngayon, eto siya oh. Kapag hindi mo talagang hindi mo na kikita. Ito. Oh. Nakatago dito sa may ilalim ng resistor. Yung blocking na to, ito to, oh. Sabihin natin. Yan, papunta siya dito. Itong resistor na to. Ayan, pag kuan mo dyan, i-continuity mo, wala na. Yan, pumasok siya dyan sa loob, papunta siya dito. Pambihira na yan. Ngayon, ang gagawin ko dito, tanggalin ko muna ito. Tanggalin ko muna ito and then tingnan natin baka may pinuntahan pa na iba yan sa ilalim. Parang wala naman na. Kasi may butas yan. Yung iba may butas, may connection yan. Ito wala naman. Pambira na yan oh. Ngayon, try ko tong i-jumperan. Ito, kuskusin ko yan. Ay, kiniskus ko na nga siya kasi tinister ko papunta siya rito. Open nga. Ngayon, kukuskusin ko yan tapos mag-jump tayo papunta rito. Pasensya na kayo. Ganun talaga, sabi ko sa inyo, sa electronics, minsan akala nyo parehas-parehas ng trouble kasi parehas sila ng issue, parehas sila ng tingin mo na sira, pero kapag tin-troubleshoot mo na is magkaiba. And then, eto na. I-jump na natin to. Stay tuned lang kayo, jumper ko muna yan papunta rito para tapos na yung walang kwentang vlog natin. Eto na. Day 100. Bale, ito, dinamper na natin yung sabi natin hindi natin makita na putol. Ayun pala oh. Yan, nag-jump tayo papunta rito. Ngayon, try natin. Babalik ko lang muna ito dito. Babalik natin yung kable niya. Tapos tingnan natin kung may problem siya. Para kapag naging okay siya, ay balik natin yung mga pinagtatanggal natin ng mga parts. O, ngayon, tika lang. Yan, ay balik ko na yung kable. Andilak natin yan. Ngayon, obserbahan natin kung magiging okay siya. Yung una nito, active, signal, and then protect yung umiilaw. Kasi hindi pantay yung voltahe na pumapasok dito. Ayun, try natin Sana magiging okay na. Ay, naging okay na nga oh. Tick. Oh, nag-normal na. Pambira na yan. So ngayon guys, bali ito na, naibalik ko na yung mga output. Ayan. Tapos nilinis na rin natin siyempre para wala lang nagbago, para wala lang nangyari. Pero lang dito, yung jumper natin, kailangan natin gawin yan para gumana lang siya ulit.
Yan, tapos ito, pinix bias na natin. Yung mga katulad sa mga ginawa natin na iba, na CE5, mga previous vlog natin, ganito rin yung ginamit natin na value. Yan, 220. Okay? Sa ngayon, ibabalik ko lang muna ito. Babalik ko, and then balik natin itong kable ng isa, kumpara natin kung parehas ba yung bias nila or hindi. So ngayon guys, bali eto na. Naibalik ko na yung mga kable, dalawa. Sukatin natin, ikumpara natin kung parehas yung bias niya. Kung parehas yung bias nila. Okay. Ayan. Normal na talaga siya, oh. Ayun. Sukat tayo. Dito yung stock, ha. Ito may trimmer pa siya, oh. Ang stock ito. Ayan, nasa 0.25 lang siya, oh. Nasa 0.25 lang. Baba talaga bias ng CE5, eh. Tapos ito yung Phoenix natin. Ayan, wala na siyang trimmer, oh. Isang resistor na lang. Okay. Ayun, oh. Bias lang, oh. 0.25. Dito. 0.25. Okay, pares na. Yan yung ginagamit ko na value kapag sa CE5. Ngayon, ang gagawin natin dito para pumarehas to, and then tumibay na rin to, palitan na rin natin to siyempre. I-fix bias na rin natin ito. Sa ngayon, bali babaklasin ko lang muna ito, palitan ko ito, and then diretso na tayo. Tingnan natin kung may audio na siya. Sana wala na ibang problema para matapos na yung walang kwentang vlog natin. Para iba naman yung gagawin natin. May mga nakapila pa tayo. Na-fix bias ko na rin yung isa. Yan, ito naka-fix bias na. Naka-fix bias na rin yung isa. Nakabalik na yung mga kable. Ganito lang muna pansamantala. Sana lang natin balik yung tornilyo and then linisan kapag meron na siyang audio para hindi tayo mahirapan pag baklas kabit ng tornilyo in case na may problema pa. Ito, malikabok pa siya. Kailangan natin bugahan ng compressor yan. Ngayon, may nakakabit na speaker na. Yung dalawang midahay ko na yun sa taso. Dalawang midahay na yun. Yun yung nakakabit. Tapos, audio source natin. Itong cellphone natin na isa. Okay? Naka-stereo mode tayo. Tapos, 220 na natin. Yan, 220 na to. Naka 220 na. Yan. Okay. Normal. Play natin yung music. Ayan. Ka-play na. Ito yung channel 1 na may problema. Okay. Ayun, channel 2. Dalawa. Yan, bali back to normal na. Ayan lang, andito na lang, baka makapiright tayo. Ayun, bali sana nakapagbigay ideya ako. Minsan, hindi naman, sabi nga ng iba, hindi naman araw-araw Pasko eh. May time talaga na mangangamote ka. Kahit yung simpleng sira lang, mangangamote ka. Tulad ganito, di ba? Halos na check ko na lahat ng parts. Or halos na check nyo na lahat ng parts ay buo naman. Kumbaga, wala kayong makitang sira, pero may sira. Yun nga, yung linya, nakatago yung putol. Yan o. Yan na, ginamper na lang natin. And then, siyempre, pinix bias na rin natin. Okay. Sir from Novaleches, bali okay na yung Ace na CE5 mo. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Yan, promotion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin, always on the go na, 24/7. So, mga gustong magpa-repair along sa Uyo, Quezon City. Number 61, Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City.
social media pages natin. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow. And then syempre, paki-share ng mga walang kwentang video natin. Sa my Facebook, YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share. And then syempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.